Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Pag-usapan natin itong issue sa Congress kasi for the past several days pinag-uusapan. Report ito po ng Politico News. Martin holds majority. Marcos over 250 Solons. Back Romualdez as Speaker. 15 elected representatives have signed a manifesto backing Romualdez continued leadership. Ngayon lang nangyari na napakataas ng approval ratings po ng Congress kasi po talagang tutok sa trabaho. And without the Congress investigation po, itong mga anomalya. Sa report ng Manila Bulletin, Senator-elect Amy Marcos did not mention her brother President Marcos in her speech where she thanked her mother, former First Lady Imelda Marcos, former President Duterte and VP Sara Duterte after proclamation. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Pag-usapan natin itong issue sa Congress. Kasi for the past several days, pinag-uusapan na si Martin Romualdez, posible daw na mapalitan. May mga lumitaw na mga pangalan po. Kasama doon si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Pero ngayon, sa latest na balita, mga kababayan, I think si Martin Romualdez po will remain as Speaker. Kasi siyempre, kung sino ang makakakuha ng majority support sa Congress at siyempre, yung influensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siyang magiging Speaker of the House. Gano'n naman talaga po. Pero siyempre, parehas silang malapit kasi sa ating Pangulo. Si Toby Chanco na sabi nga natin, laging kasama siya ng ating Pangulo kahit doon sa the same with Martin Romualdez. Every Sunday, usually, itong si Toby Chanco, pagkatapos si Speaker Martin Romualdez, laging kasama sa family gathering sa bahay mismo ng ating Pangulo with First Lady Lisa Marcos, tapos si former First Lady Imelda Romualdez Marcos, kasama si Irene. Parang may Sunday con sila, family gathering. So, ganun sila ka-close. Ngayon, nagkaroon ng medyo controversy because of the, hindi masyado maganda yung showing. Naging result ng midterm election. So yung expectation sana sa kampanya, mga kababayan, makakuha ng at least 8 or 9 mga kababayan from the Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya lang, 6 lang po mga kababayan yung pumasok. Pero just the same, majority pa rin po sa mga nanalo sa midterm election galing Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sa count mismo yan ni Tito Sen. 6 sa Alyansa, 3 sa PDP Laban, 2 sa LP, and 1 independent. So masaya pa rin kasi nakuha mga kababayan ng Alyansa ang majority sa mga nanalo. And because of that, tanggap naman po ng Alyansa yung naging resulta. And biglang lumitaw yung mga controversy na baka mapalitan si Speaker Martin kasi nagpalabas ng statement, nagpa-interview itong si Congressman Toby Chanco na ang naka-apekto po sa performance ng Alyansa, yun pong pag-file ng impeachment kay Sara Duterte. And plus, mga kababayan, yung pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Pero mas na may diin mga kababayan yung impeachment. Nasabi ni Toby Chanco, bumaba yung approval na turn off yung mga taga Mindanao. Pero kinontra naman po ito ng mga congressmen mismo from the majority coalition. Especially, siyempre, yung mga members ng Lakas CMD. Sabi po nga ni sa latest discussion, latest statement ni Congressman Barbers, 86% na niya ng mga kandidato natin nanalo, yung mga congressmen na pumirma sa impeachment. Ngayon, because of that controversy, lumitaw yung possible change in leadership sa Congress. Ngayon, ang latest development ito po. Report ito po ng Politico News. Martin holds majority. Marcos over 250 Solons. Back Romualdez as Speaker. So, ibig sabihin yung ating Pangulo, nandun pa rin ang tiwala kay pinsan, kay Speaker Martin Romualdez, plus yung 250 members of Congress.
Yan po. Kasabi dito, President Marcos Jr. has reportedly thrown his full support behind his cousin, House Speaker Martin Romualdez, to continue leading the House of Representatives in the 20th Congress. According to report, Marcos affirmed his backing during a meeting with cabinet officials kahapon po, where Romualdez was also present. The President said it's game over. If Martin has the numbers, he remains Speaker. The President's expression of confidence is expected to further reinforce Romualdez's grip on the speakership, quelling persistent rumors of an impending leadership shake-up in the lower chamber. Based sa mga naunang reports on potential showdown for the House leadership, lumitaw yung mga pangalan ni Nabutas Representative Toby Chanco, Bacolod City Representative Albi Benitez, and Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba being floated as possible contenders daw sa speakership. Pero sabi dito sa balita po, however, Deputy Speaker David J.J. Suarez said the numbers are squarely on Romualdez's side. As of Saturday, kahapon po, ng hapon, Suarez said over 240 lawmakers or more than 2/3 of 315 elected representatives have signed a manifesto backing Romualdez's continued leadership. So, si Martin pa rin, mga kababayan, ang pinaboran ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi ay yung ating Pangulo naman, kung sino yung ginusto ng majority, nire-respeto niya. Kahit nga po yung itong eleksyon na to, nakausap namin ni Mrs. Yan na naman ang Mr. Maravillas. Bukas, i-post ko. Nakausap namin, sinilip namin yung ating Pangulo. Kasi di ba, mga kababayan, laging sinasabi ng mga DDS na malapit na niya mapalitan yung ating Pangulo. Kaya lumuwas kami ni Mrs. uli, mga kababayan, para silipin kung si BBM pa ba ang Pangulo. Ano niya, Mr. Maravillas na confirm? Confirm. Kausap ni Pinsan. At si Pinsang Romualdez, Martin Romualdez, ang sabi dito sa balita, siya pa rin Speaker of the House. Nandun ang tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinsan. At sabi ko nga, mga kababayan, sa leadership ni Martin Romualdez sa Congress, ngayon lang nangyari na mataas, napakataas ng approval ratings po ng Congress. Kasi po talagang tutok sa trabaho. And without the Congress investigation po, itong mga anomalya sa paggamit ng pondo, lalo na po sa confidential funds, hindi po sana sisingaw. So sabi dito, this is not just about party politics, it's about unity, output, and trust in speakers' steady hand and principled leadership. Yan naman talaga po ang nakikita natin. Totoong-totoo po ito. So sabi dito, mga kababayan, at least 250 to as many as 280 na mga members ng Congress have given their vote of confidence kay Martin Romualdez. Kaya tuloy-tuloy, I think, yung pagiging speaker niya until 2028 po. Tapos pag 2028, si Martin po ang possible successor. Yung mga dilawan, sige na po ang plano ngayon. Ang binupos nila na maging contender, possible contender, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan siguro, si Risa Ontiveros. Yan na yung pinofloat nilang mga pangalan. Masyado na silang excited. Si Raffy Tulfo, mga kababayan, at siyempre sa parte ng mga Duterte, yung mga DDS, wala man sila ibang contender. Yan kung hindi po ma-impeach si Sara Duterte po, ma-convict sa impeachment trial. I mean, na-impeach na siya ng Congress. Pero pag pag halimbawa na-convict si Sara Duterte, wala na. Wala na sa equation ang mga Duterte. So, ang magiging labanan po, Marcos anointed candidate, kung sino yon di natin alam. Di ba niya, Mr. Maravillas? Sabi mo, sa akin man lang po yun. Dahil sa kaka-float natin ng pangalan ni Martin Romualdez, na pag-iinitan masyado ni Sara Duterte. Wala man sinasabi si Martin Romualdez. Basta si Martin, sige ikot po sa outside ng kanyang distrito. Kasi nga po, tumutulong sa ating Pangulong Bongbong. Ayan, iniikot niya buong Pilipinas. As leader of Congress, ganon po ang trabaho niya. Full support siya sa kanyang mga kasama sa Congress. Yung mga kasama niya sa Congress, galing siya sa iba-ibang distrito all throughout the country. Kaya justified yung pagpunta ni Martin sa iba-ibang lugar sa Visayas, iba-ibang lugar sa Luzon, including Bicol. Galing sa amin, nakita ko latest parang Central Luzon, para yung mga projects funded by Congress. Parte yun sa oversight power, oversight function na Kongreso. Kaya yun
ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. At saka, siyempre, para tulungan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-implement ng maayos. Kasi, siyempre, ito yung pinsan di ba? Sino pa man yung magmamalasakit sa ating Pangulong Bongbong sa pag-ensure na yung mga projects po ma-implement ng maayos. Alangan man si Amy Marcos na inaway na yung kanyang kapatid. Yung proclamation nga, mga kababayan kahapon ng mga senador, hindi na in-acknowledge ni Amy Marcos si PBBM. Pinasalamatan si Digong, tapos si Sara Duterte. Tinanong ng media, bakit hindi mo na... Nakalimutan ko niya. Kinalimutan. Tingnan ko po. Ito si Amy, suot-suot yung ulo barong ng kanyang tatay, dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Ito, sabi sa report ng Manila Bulletin, Senator-elect Amy Marcos did not mention her brother President Marcos in her speech where she thanked her mother, former First Lady Imelda Marcos, former President Duterte, and VP Sara Duterte after her proclamation. Ay, nakalimutan ko na, sabi ni Amy Marcos nang tanungin siya kung bakit hindi na na-mention yung kanyang kapatid. So nandyan si pinsan, mga kababayan. Kasi yung kapatid po, nakalimutan na. Galit yung mga tao, sabi ni Rosemary Yeri. Ang kapal ng mukha mo, natalo ka nga sa Davao, Luzon, pa rin nagpanalo sa'yo. Sabi ni Eddie Silvestri, Team Black ang salot sa loob ng Senadong Bayan. Sabi ni Carla Bida, how ungrateful to her sibling, shame on her. Sabi ni Wilson Rubio, traitor to their family, how much more for the people of the Philippines. Sabi ni Jessica May, Amy is not Marcos, she is only adopted with the Marcos family. Siya ang traidor sa mga Marcoses. Sabi ni Lito Kua, ambot sariling kapatid mo, binabaliwala mo, it's not about politics anymore. Family matters the most. Si Martin Romualdez, mga kababayan, na pinsang buo, ito ngayon ang laging katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So tama lang na will remain as Speaker of the House to protect the President from any attempt na impeach. May impeachment complaint, mga kababayan. Although, alam natin, di man yun magtatagumpay yung kay Cardema. Gusto lang tablay nun, mga kababayan. Under instruction yun. Mula sa Duterte family. Alangan man, ako lang yung ma-impeach. Dapat niya may impeachment din laban sa Pangulong Bongbong. Ayan si Amy. Tignan mo ang mata, sabi ng mga nag-react. May mukhang sinasapian, sabi ni Rin Ramirez. Sabi ni Melchor Vergara, sinapian ang baho ng durian. By the way, is it right for her to have the presidential seal on her person? Suot-suot, mga kababayan, yung polo barong ng kanyang tatay. May presidential seal po. Baka gusto niyang subliminal indoctrination siguro po. Hindi halata masyado, pero ang gustong ipaiwatig niya, may intention din siya na maging Pangulo. May presidential seal na dito Tinod na niya yung mismong polo barong ng kanyang tatay na dating Pangulo. Anong ibig sabihin yun? Di ba subliminal indoctrination yun? Binibrainwash na tayo pailalim. Hindi masyado lantaran. But anyway, tayo po yung masusunod na mga botante kasi tayo ang boss. Tayo yung appointing authority. Di ba? Kung gusto natin sa kanila, malalagay sila sa posisyon. Pag ayaw natin, tanggal sila, mga kababayan. Basta't importante magkaisa tayo para sa tama. Okay po, mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Presidente, mga kababayan, BBM! 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 Salamat na kami sa lahat ng inyong ginawa at alam naman natin napaka-importante na yung sektor ng social media, ng lumalabas sa internet, kayong humaharapan dyan para sa amin. So thank you very much. We were able to nakatayo tayo ng isang sistema para sa eleksyon na matibay-tibay. There were other elements that came into play. Siyempre, mas gusto natin, mas maganda sana. Pero, kung tutuusin ninyo, in terms of the exposure, social media exposure,
naihabol naman natin. So, yun ang trabaho. Yes. Kasi, nung nag-start tayo, medyo malayo tayo dun sa mga iba. Naihabol naman natin. Pero, ganun talaga. Kasi balik, basta tuloy-tuloy lang. Tama naman yung ating ginagawa. Tama naman ang ating panindigan. Tama naman ang ating pinatrabaho. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for all your Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta na kayo? Maraming salamat po sa tulong nyo. Ipagdas mo ko lagi, ha? Yun lang, maraming salamat po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.